This episode is brought to you by Sip and Habits PH, a concept store dedicated to serving specialty coffee that transforms your usual coffee drinking into pure pleasure. Delighted to share that goodness with you in every cup, ensuring that each sip is a reminder of life's little pleasures. Check them out on Facebook and Instagram at Sip and Habits PH. May tanong ako sa mga veterano natin, Kuya Sander. Bilang ang kanil AM sila. Yes. At usually, news and commentary. Yun na nga. Ang tanong ko talaga sa kanila, minsan na po ba kayong nakatanggap ng death threat? Makatakot ka. Grabe yung reaction ni Sir Ron. If you're watching. Oo. Mga Parang nakarami ka na ng death threats. Oo. Ako ba? Mauna. Mauna mas bata. Nag-agree na lang si Sir. Okay. Bilang nag-umpisa sa probinsya, lahat naman ng mga komentarista dati sa nakakatanggap ng Death threat. Oo. Kasi hindi maiiwasan yan eh. Iba kasi yung rito eh. Pag nasa national ka na, medyo malaki yung sakop eh. Di ba? While sa probinsya, maliit lang yung area. Kayo-kayo lang doon. Oo. At pag binanatan mo yung isang opisyal, Madali kang malocate. Oo, isa yan, madali kang malocate. Iniisip nila, parang madali nilang gawin. Nais nilang gawin. Sa'yo. Oo, sa'yo. Pag medyo hindi nila nagustuhan, yung ginagawa mong komentaryo, yung banat mo sa kanila, o yung ginagawa mong expose sa mga anomalya. Oo. So, ako dati, nakatanggap din, nagpadala ng ng bala. Ng pala. Oo. Sa istasyon po? Sa istasyon, kasi sa probinsya, uso dati motor eh. Yes. Oo, pumapasok ko nakamotor. Iniwan sa motor ko yung bala, nasa loob ng envelope siya, nandun yung pangalan ko. Shucks. Oo. Nakakatakot. Oo, yung pangalan ko sa bala. Oo. Warning niya na yun. Oo. Tapos, Warning. Warning. Tapos may mga pumupunta, tinahanap ako. Well, may isang pagkakataon doon na kasalubong ko pa yung taong naghahanap sa akin. Dati, hindi naman ako ganun katangkat kalakihan. Pero yung boses ko sa radyong laki. Opo. So, sabi pa niya, nandyan ba si Marcelino? Alam ko na may death threat ako. Liniit ko yung boses ko. Wala! Umuwi na, sir! Kanina pa! Diyos ko po. Umuwi na! Kasi siyempre, di ba? Hindi natin alam eh. Kahit sabihin mo, yung pala, magsisingil ng utang. Naging DJ ka. Oo, naging DJ. Two in one. So, liniit ko yung boses ko para mahirap na eh. Akala ko, pinagkamalan siya, kaya niwanan siya ng baril. Siya si Kapitan Ninggo, kumakain ng bala. Di ako, hindi naman yung death threat. Maingay nun eh. I am covering a certain story somewhere here in Ortigas. Tapos may tumawag sa akin na parang binabantaan ako. Sabi niya, sambala lang yan. Ay, grabe. So, Parang sa pelikula. pero di naman ako natakot. Kasi sabi ko, okay. Tapos, Ginanon lang. okay. Tapos, alam ko na kung sino. Kasi may nabangga akong isang official before. Pero local. Tapos nagkaroon ng shooting contest competition. So, we're joining kasi shooting competition, right? Kasi bumabaril din ako eh. So, tapos alam ko na kung sino siya. Tapos parang nung nag-meet na, parang wala nangyari, kunwari. Tapos parang, ano lang tayo friendly competition, ganun, Brad. Siyempre, lahat kami, di baril, di ba? Nakasukbit baril mo eh. Kung magkaputukan. Di ba? Pero umalalay na lang ako. Pero alam kong siya yung may pakanano. Parang Yung nasa takutin likod ako. Hindi ng naman thread. nila ako pwedeng takutin. Takot lang ako sa misis ko. Yun. Yung mahirap kasi sa sa profesyon. Yeah. Natin, lalo tigit sa AM. Oo. Siguro mas mahirap ngayon pagdating sa pagkokomentaryo. Kasi noon, sinasabi nga nila, yung mga kalaban mo, kilala ka. Okay? Naririnig ka nila sa radyo. Pero ikaw, hindi mo alam kung sino-sino pa yung
na ano mo, nakakalaban mo, na ano to, Nababangga mo. nababangga mo. Mas lalo na ngayon, sa... Parang Rod Navarro yung dating mo, no? Oo. Mas lalo na ngayon. May conviction na ano talaga. Oo. Kaya na nakikita ka na eh. Digital. Oo, tsaka, Digital na, oo. tsaka, dati, sila lang. Oo. Ngayon, daming private armies. Oo, correct, Now correct. I'm curious, Oo. Sir Rod and Sir Joel. Ako si Joel, siya Oo, si Rod. yes. Nabaliktad ko lang yung Oo. turo. Medyo malikot yung kamay ko no? Oo. Kasi kung kayo, Death Threats, kami naman mga bagong generation, bashers lang kami. Bashing lang yung na-experience namin. And Online na. online na Online kasi. na. Pero Mga I'm curious hits. kasi since sa FM kami and for sure kung gusto man namin ipagpatuloy yung career sa radio broadcasting, pupunta rin kami sa AM sa mga Someday. susunod na Yes. panahon, 'di ba? So I'm curious, Preparation. Na lang sa'yo. siguro mga 20 years ago. Wow, batang-bata. Batang-bata pa. How do you handle yung mga ganong situations, yung mga death threats? Kasi kami, bashing lang, pwede namin deadmahin. Uy, pero may mga nagbe-message sa atin online. Talaga na kapag hindi ka nag-chat, di ka nag-send, hindi ka man lang matawagan, iaano kita. hanapin Nagagalit? ka- Oo. Oo. Pero alam natin nagiging kasi- demanding na sila eh. Oo. Yung mga ganong demands kasi alam natin na hindi siya, mababaw lang siya. Nagtatampo lang siya. Oo, Yeah, yung mga ganun. Hindi katulad Oo, nila. oo. Na, Parang Nasobra. oo, kasi political yung mga ano nila Mga kalaban kalaban, eh. oo. Tayo So, mga very ano, ano to, oo. Ang sagot ko doon kay Kichi, depende naman kasi kung anong magiging issue and topic. At the same time, kung ano yung title mo. Kasi sa amin, kasi for example, ni Rod, at aside from being a newscaster, may slash kasi na commentator. Meron kasi yung news ka lang, tagabasa ka lang ng news, iba yun. Ibang usapan yun. Sa commentary kasi it's your own opinion already. And aside from that, from what yung na-research mo for that topic, doon nagkakabangga yun eh. Pero depende naman kasi sa iyo kung totoo eh. Diba? Kung totoo, paninindigan mo talaga. Yun lang talaga ang weapon ng isang media practitioner. Katotohanan. Katotohanan. Correct. Ano yung totoo na sinasabi mo? Yan yung profesyon eh. Yan yung Correct. pinasok mo eh. Oo. Talagang tatayuan mo yan. Correct. Paninindigan mo. Paninindigan mo. Kung Kaya ano nga yung sa totoo. amin, ang hinihingi namin, minsan, siyempre, kailangan din namin na meron kaming gamit pag lumalabas kami. Kasi siyempre, wala kaming bodyguard eh. Wala kaming pambayad. Not like yung mga iba. Di ba? Yung sa amin, ano lang, dasal lang meron kami. Dasal lang tayo. Dasal. Weapon. Yeah. Tama si Sir Joel. Dapat din maging isang responsableng mamamayan. Oo. Kasi ang dami din mga nadadaling mga broadcaster, dahil sa kabilang banda, mayroon din pagkukulang eh. Well, alam naman natin, 'di ba? Kaya nga may mga iba't ibang organisasyon nandyan, 'di ba? Para mabigyan ng proteksyon yung karapatan, lalo tigit. At mas lalong hindi lang yung listener, 'di ba, na ma-educate, kung hindi even yung mga broadcaster din. May proteksyon. Oo, at maituwid, 'di ba? Oo. Maano to eh, mai-practice yung pagiging ano nila eh, professional. Responsible Responsible journalism. professional broadcaster. Oo. Yes. Kasi yeah. usually naman ng nakakaroon ng mga threats, ito yung mga taong ACDC kung tawagin Yes. namin. Ano po ibig sabihin? Yung attack and collect, and then Defend. defend and collect. Collect. Halimbawa, yung sample nun, alam naman ni ni Xander eh. Halimbawa, may lumapit sa'yo, kinausap ka, binayaran ka para birahin mo. Ngayon, tumawag sa'yo yung kabila. Ay, uso yan, Sir Sa San. probinsya, Sa probinsya. tatanggap naman sa kabila, papatayin ka talaga. Correct. Oh, Yun yung nangyayari doon sa iba. Correct. Parang Mag-AM pa ba Nakakalungkot tayo? lang. Kaya nga eh, parang mag-business kayo pagtanda. Sabay ganun eh, no? Pero going, eto nga, dahil nasagot naman din ni DJ Kitch, Kanina. Sir Joel, and Sir Sir Rod. Rod, yung challenge doon sa transition from traditional to To digital. digital. And dito naman sa atin namang Gen Z. pinakabata. Yes, sa ang grupo. pinakabata Battle. natin kasama ngayon. Sa akin naman po, siguro, depende sa personality. Kasi ako, naging DJ ako, naging parang sikat na lahat. Parang may Facebook na, may TikTok na, may ganyan. Ako kasi, yung personality ko, nagde-deactivate ako sa Facebook, sa lahat ng social media. So, maano akong tao, hindi ako ma-social media. So, nahirapan din ako. Yun yung, yun yung challenges sa akin. Kasi, before, nakakatanggap ako ng mga videos, messages. Kasi, before, may story ako na yung papa ko kasi nawala siya.
And then, may parang merong reward money kung sino makakita sa papa ko. And then, lahat sila nagbe-message sa akin sa Facebook, even sa text, na andito yung papa mo, nakakahon, mga ganyan-ganyan. Yung ganun po. Kasi syempre, usapang pera eh. So, that time, year 2021, talaga nag-shutdown ako sa social media. And then, nung naging personality na ako, doon ako kinausap niya nila Daddy Dong. Program Yes, director the program ng director Requirement ng na kasi sa IFM. job eh. Yes, na kailangan mong gumawa ng Social media. ng social media. So ako, takot na takot akong i-disclose yung personal information ko, yung sabi ko, paano ko kaya i-handle? Siguro yun yung struggle sa akin. Naging personal challenge Naging personal mo. challenge siya for me. Pero if ever na hindi nawala yung papa ko, wala akong mga, parang mga spam messages, mga ganon, wala akong trauma na nangyari sa akin, siguro madali for me. Kasi yung mga kaibigan ko naman kada ko-coffee lang, picture, tas tatag lang, Instagram. ganon. Tag mo yung ngayon Yung nagko-coffee eto nga, ka. yung sipin Sipin habits. habits. Yan. Yan. Di ba, for the, mabilis sila Kaya yung may mga kaibigan ako na sikat. Like, hindi naman sila yung totally pero sikat na sila agad. Kasi, nila parang pag picture nila, post agad. Comment, tapos ATM. yan, yung mga ATM. Di ko pa nga po alam yung mga ganyan, yung mga shortcuts na mga words. Acronyms. Yan, mga acronyms before. Kasi hindi talaga ako ma-social media na tao. Alam mo ako, so medyo nakarelate kakaiba ako siya. doon. Oo. Kakaiba siya Kaya Gen nga, Z. kakaiba akong Gen Z. Nakarelate ako sa Kasi kanya yung sa Gen Z pagiging na iba, private. more on mobile eh. Yes, Yes, po. Gens picture dito. Yes. Lahat. Nakikita ko at you're 22, right? Yes. Nakikita ko yun na nakatutok lahat sa social media pero siya Opo. hindi. No? Yeah, oo. Kakaiba ka. Kung ime-message Kakaiba siya, no? Pero alam mo ba, yung mga Gen Zs ngayon, ganun na talaga sila. Yes. May lock profile pa nga sila eh. Tagal-tagal. Oo. Akala ko Bamban. Mayor. May sinasabi ka, DJ King. Oo, hindi sabi ko nakarelate ako sa struggle niya na yung pag sinishare yung personal life mo. Ganon din kasi ako eh. 'Di ba dati feeling ko naging comfort zone ko yung radio for the longest time na boses lang tapos hindi nila nalalaman yung mga private life mo, 'di ba? Personal Facebook. Oo. Yes. Pero nung nangyari na yung digital, now you have to share everything. Yes. Kasi Artista ka na. Diba? Curious na sila kung anong ginagawa mo after work, after radio. Meron ka pang ginagawa. Hindi na lang sila curious dun sa program mo, sa music na piniplay mo, or sa boses mo. Mas curious pa sila sa kung anong ginagawa mo after work. Now, you have to share everything to them. Yeah. Pero, Sino ka after kung sino work? ka after work, diba? Interesado talaga sila. Oo. Correct. So, yun yung struggle ko kasi syempre as a private person, parang hindi pa ako ready i-share yun eh. I'm not prepared for that kind of Pero DJ life. Kitch, hindi halata ha. Kasi nakita ko yung TikTok mo. Uy, sa true. niyang Opo. content na million views. Ibig Yes. sabihin na overcome ko na. Very yung challenge na yun. Nagpapakita ka ba ng katawan? Oo, kasi yan, napapunta na tayo I-market sa niya eh. direct ready na po ako. Since nababanggit okay mo, na po. nababanggit mo na rin yung attitude ng listeners natin, meron bang changes mula dun sa traditional radio setup sa mga nakikinig versus today na meron nang digital component ang radyo? Dati, yung mga tao, kasi personal radio, di ba? Personal listening siya. Dati, mas babad yung tao makinig sa radyo kasi mas mahaba. Since wala pang ibang other medium or wala pang SOCMED na pwede nilang makakuha ng attention nila. So, lahat nakatutok sa radyo or sa TV. Ilan lang yung competition natin. But these days, sobrang dami na. Sobrang watak-watak na yung mga sources of information, entertainment mo. And sobrang maiksi na lang din yung span. Yung Patience. yung patience sa mga tao. Kaya kailangan sobrang mabilis ka lang din sa pag-share ng information mo, Yes. nung adlibs mo sa radyo. Hindi Yes. hindi nagaya dati na pwede ka magbabad isang oras nagsasalita. Tutok na tutok sila. Nabutan mo yun? Yung isang oras? Oo, diba? Naabutan kaya yung mga kasabay natin, mga sisikat na DJ, isang oras nag-adlib, tinututukan ng mga tao kasi pinapakinggan yung payo nila, paano nila susolusyonan yung isang love problem. Yan. Di ba yung mga ganyan? Heartbreak. Oo, pero yung attention span ng mga tao ngayon, hindi na gaya ng dati. Kasi parang,
5 seconds, pangit siya. Switch tayo, Lipat. lipat tayo. Correct. Ayoko na makinig sa radyo, gusto ko manood ng YouTube. Oo. Or doon na lang tayo sa Netflix, yung mga ganun. So, ang dami mong kalaban. Spotify. Spotify, podcast, yung mga ganun, di ba? Parang, ayoko na ng mga DJ, daming sinasabi. Music na lang. Or kaya naman, ayoko na yung music sa radyo kasi masyadong luma. Gusto ko ng, eto na, Scroll. customize na yung playlist nila. Pwede na sila mamili ng gusto nilang pakinggan. Pero, one thing is for sure, ibang-iba pa rin yung experience sa radio, unlike sa mga streaming sites. Kasi sa radio, may puso andun yung DJ Siya yung nagbibigay ng live. Unlike on Spotify, you just choose among dun sa mga millions of songs na pwede mong piliin. Now, wala masyadong soul connection. 'Di ba? Walang relatability Or na... I guess, yung parang pinaka-unique about radio is yung shape of the day kasi. Like sa umaga, very personal na umaga talaga yung pinag-uusapan ninyo, di ba? Pagtanghali, ganun din yung emosyon, ano nangyayari, anong trend, yung sa weather, Sa hapon naman, traffic. chill-chill lang, radio Yes. drama. Oo. Because radio Very is immediate kasi, 'di ba? Oo. So real time, kung may gusto kang i-share na nangyari, pwede mong sabihin agad. Diretso. O may gusto kang i-shoutout na tao, pwede mong sabihin agad. Unlike, So, buhay pa ang radyo. buhay na Buhay buhay pa. for me. Sir Joel. For me, yes, of course. Actually, even sa US, they had a survey before and lumalabas talaga na number 1 pa rin ang radio. Sa US. Yeah. Sa atin naman actually, marami talagang kakompetensya ngayon. Like, yung sinabi nyo, social media, nandiyan ng Instagram, YouTube, TikTok. TikTok, podcast, what else? Spotify, etc., etc., etc. Pero, ang tao kasi nagsasawa Madaling magsawa ang tao. Babalik at babalik sila doon sa traditional, no? Watching TV or listening to radio. Kaya hindi pwedeng mawala. Kasi ang radio, ang difference ng radio at nung mga napag-usapan natin, lahat yan may visual right? Ang problema dyan, limited din, depende sa data mo. Tama? Pwede ka bang nagluluto habang nanonood ng YouTube? Yes. Di ba? Hindi ka makakapag-focus. Pero sa radio kasi, kahit nandyan yung radio babad yan, Marami kang pwedeng gawin. based on experience to, because our listeners sa DWWW 774 kasi, tried and tested na Can you imagine? Sa isang bahay, they have 3 radios. One in the kitchen, one in the sala, and one in the bedroom. Meron pa nga yung isa, even in the CR, merong radio. Ganon ka-loyal yun. Wow. So You may see? radyo pa rin Oo. talaga. Ang ginagawa nila, di ba, meron kaming sa program namin, we have Facebook Live din, di ba? They watch sa Facebook Live, they still listen to the radio. Grabe Para lang loyal. makita kami. Kasi ganun nga ako alam nyo, charming Wow. Grabe, syempre. Sana all, Joel no? Grospe. How to be you, sir? How to be you po? Prince Charming ba yan? Oh, Lucky Charm. Hindi. Number 1. Hindi, actually, pagtingin nila doon, ayun pala yun. Kaya makikita mo nagbabawas. Radyo na lang ulit. Balik na lang ako Sa sa radyo radyo. na lang. Balik na ako sa radyo. And then, saka, ano naman sabi nyo nga, di ba, ang daming naglutangan ngayon. Dumadami rin ang tao. Di ba? Talagang kumbaga namamana lang talaga. Namamana lang yung pakikinig sa radyo, sa TV, yung sa social media, nandiyan na yan Digital world na tayo ngayon Yes. Pero sabi ko nga, we cannot please everybody. But yung connection, if there's a connection between you and the listener, hindi maglilipat yan. Hindi pupunta man sa social media. Even tignan mo sa mga surveys natin, may oras talaga na hanggang 2 oras lang sila na nakababad sa radio. I'm not saying all. Pero may mga talagang yung addict talaga sa radyo na nakababad, they don't want to watch television, something like that, especially the olds, no? They'd rather listen to radio. For example, sa amin, our kasi is news and music Yan. So, Music. ang ginagawa namin doon, pare-pareho yang sa media, sa AM, pare-parehong balita yan Binalita niya, binalita ni Sander, binalita ko isa lang. Pero anong meron ako na wala sila, anong meron sila na wala ako. So doon tayo magkakatalo. So we have to be creative. True. Creative yon. Kaya meron kaming music, na old music na wala sa iba talaga yon. So, nagsawa ako sa news, I have a music. Na pagkatapos ko, mag-enjoy muna kayo naman ng music. Yeah. So still yung yung pagiging creative natin sa itong laban natin ngayon labang natin sa lahat
ang dami nating kalaban eh. Yeah. Yes. Totoo. Pero sisiguraduhin ko na hindi mamamatay ang radyo. Ayun eh. Oo. May Hindi nakikinig mamamatay. pa rin. Oo. Buhay-buhay. If I may also Buhay na add buhay lang. ang radio. Lalo Buhay na buhay. sa mga rural areas. Yan, oo, totoo. Kasi that's the only di ba? Yeah. Yan lang yung kanilang tanging Hindi na meron sila. yes. Ng information. Information. Tsaka radio has a huge impact sa local communities kasi Oo. kasi radio is trusted pa rin naman talaga. Tsaka especially, di ba? Alam nyo naman, bakit lumalabas ba ang TV kapag may mga sakuna, Oo, may trahedya, mga di ba? bagyo. Radio pa Oo. rin. Like bagyo, 24/7 radio tayo pa rin. no matter Pag what nag-brown out, happens. merong baterya. Yes. Oo, totoo yan. I think lang din, the challenge today sa radio is dahil sobrang dami nga ng pwedeng maging source ng information, ng entertainment. Maraming platforms. Ang daming Ako rin. kaagaw. The challenge is paano natin makukuha pa rin yung habit ng tao na makinig sa radyo. Ito na nga Kahit yung gaano tanong. kadami, Okay. di ba? Hindi, may singit ko lang. Oo. Okay. Best example ay ang RMN. Number 1 tayo sa lahat ng Local. mula Luzon, Visayas, and lalo na sa Mindanao at saka sa Visayas. Yes. Namamayagpag ang RMN. Tatak RMN. Oo, tatak RMN. At saka yung audience share, malaki pa rin, mataas pa rin. So, ang dami pa rin nakikinig. Radyo pa rin ang pinakukunan nila ng impormasyon ng balita. Pinagkakatiwalaan Oo. nila. Lalo na kasi sa social media, hindi mo ma-identify kung alin ang legit na balita Yeah. doon. Alin yun. So ang tao ngayon dahil kumalat itong mga fake news sa social media, bumabalik uli sa kanilang isipan. Doon tayo. Sa mainstream. Oo. Sa legit. Oo, sa legit. Oo. Dahil eto yung ikinasanay namin na ang mga balita ay totoo. Okay. So sa radyo 'yon. Credible. Yeah. Ang mga Tinan nyo balita. nga, yung rin changes. Before, when you say FM, music lang kayo eh. Bati-bati. Pero, hindi nyo ba naiisip na, ba't nakakaroon kami ng mga news programs? Yeah, Which is, a combination na ng AM, FM yun. Yes, opo. Diba? So, may trend din yun. Trend din yun na, ang nangyayari ngayon, para nang makuha yung attention ng tao, magbabalita rin kasi kailangan ng balita. 'Di ba nakakasawa rin kasi pag puro music eh. Yes. Tama. Balance. Balance. But Totoo we din cannot naman. deny the fact na talagang mas uso na ngayon yung social media. Oo. Of course, of course. Yung digital. Yeah. Yeah. So the question is, ano ang ginagawa po ng DWWW774, ng DZXL News, ng IFM, para makasabay sa digitalization? Or meron ba? Okay. Yeah. So, Oo. sa inyo, Sir sa Ro. DZXL. Wala na tayong magagawa kundi sumabay. Kasi yan ang uso Opo, eh. oo. So, ano po ang ginagawa? Oo. So, meron na rin tayo sa social media. Oo. Meron tayo sa Facebook, sa YouTube, sa X, okay? So, ang Sa TikTok din po. Sa TikTok, meron din tayo. Yeah. So, ang DCXL News ngayon, hindi na lang sa radyo. Oo, Mapapanood mapapakinggan. din. Mapapanood na rin. Na parang TV na rin tayo eh. Yeah. Oo, kasi yan ang trend eh. So, kailangan i-embrace natin eh. Sumabay tayo. Kung nasaan ang ating listener, dapat tayo ang mag-a-adjust eh. Present din yeah. tayo. Kung nasaan sila, dapat nandun din tayo. Okay? Para may makukuha pa rin silang tamang information. Okay? Yes. At maidala natin sa kanila dito sa mga platforms na pupwede silang kumuha ng tamang balita. Yan. Oo. So, nasa social media na rin tayo. Hindi lang napapakinggan Napapanood din. ang DZXL. Yes. At on ground din. On ground. Yeah. Yeah. Yun, on ground. Online and on ground. Kompleto sa Kompleto. Sa programa ni na Kuya Sander, nandun may mga Namimigay ng mga namimigay ng payo, mga regalo, libreng sakay. Oh, Wow. yes. Ang daming pakulo pala talaga ng Yeah, radyo. yeah. May palibreng kotse ba? Tsaka ba? Libreng linis ng Para gusto kong salamin. mag-tune in. Sa inyo naman po, Sir Joel. Same lang naman, sumasabay din tayo sa social media. We have TikTok, we have FB, may sarili-sarili kaming FB, kinoconnect namin sa FB account ng station, di ba? Kasi sumasabay lang kami para nakikita rin kami ng aming mga, kasi we have our solid listeners eh. Yes. No? Oo. Pero hindi pwedeng kalimutan yung radio. Kasi yung pa rin yung main eh. Correct. And of course, we have our promos then. We go out, nagpapakilala tayo sa labas, umiikot yung ating van, nagkakabit ng stickers, gano'n. May mga ano rin tayo, may mga
ginagawa rin tayo outside. To promote. Yes, to promote. Pero yung nga pa rin, it's the connection. Ito yung lagi kong sinasabi. The reason why they're there, because it's the connection between you as the radio anchor and the people. I agree. Ako kasi yung taong hindi ako mapagmataas sa sarili ko na, kung anong sinabi ko, yun ang sundin nyo. No, I'm not like that kind of person. Ako kasi yung yung bumababa ako sa level ng tao para maabot nila ako. Yun ang gusto ko sa station. Para magkaintindi. Para magkaintindihan tayo. Hindi yung, sikat ako dapat kayo yung... Boss ako boss ako. Or, hindi, radio anchor ako listener ko kayo. Kung anong sinabi ko, yun lang. Yun yung I'm not totoo. like that. Ang sa akin is, ibababa ko yung sarili ko para maabot ko kayo. Parang politiko. Lagi akong nangangampanya. Wow. Yun yung aking... Nalaman mo na. Yung sikreto. Ang sikreto. Hindi kasi that's my attitude Kasi ako, sorry, alam ko patapos na tayo. Okay lang. Ang sa akin lang sila mag-edit. ang sa akin kasi is hindi ko tinitignan ang sarili kong celebrity ako, personality ako. Kung ano yung nakikita mo sa akin, yung connections ko with the people, ganun na talaga ako. Siguro, sir, that's the reason why talagang panalo ka sa masa. No? And yung Well, himpilan. Wala sa pag-ano. Yeah. Pero pag sinabi mong DWWW, talagang Joel Gorospe. Uy, hindi naman. Yung sa, Grabe naman. narinig ko yung chismis na yun. Uy, saan mo narinig? Walang ganunan. Nangaano ko Sa mga Nanliliit friends natin. Sa Welcome Rotonda pa yung himpilan nyo dati. Grabe talaga. Gumawa Nung ng estudyante ako. Hindi, siguro yun lang yung gusto kong i-share sa lahat ng mga radio anchors. Huwag natin ipagmayabang kung anong estado meron tayo o yung kasikatan natin kasi lumilipas yan. Correct. Pero kung ayong iiwan mo is yung mabuting pakikisama sa mga listeners mo, kahit pitpitan tayo ng daliri, hindi ka iiwan yan. Mag-i-stick at mag-i-stick yan. Kahit bayaran pa yan ng mag-offer pa ng 3,000, binubuhay 5,000, hindi nila tatanggapin yan. Diba? So tandaan natin to, it's the connection between you guys, the people, radio people, and the people there. Listening to you na nagtitiwala, naniniwala sa inyo. Ganon yun. Galing. Ganda. Parang hirap sundan, no? Wala na ako masabi. Paano susundan yan ngayon? Nakatingin nga sa akin si Sir Joel nung attitude sinasabi pa. Hindi, nakaganon lang ako. Hindi naman. Kasi kailangan na bumaba. May pinaparinggan. Feeling ko pa naman Diyos ako, nasa pedestal. Ang Tapos, millennial daw at saka ang Gen Z may attitude. Saka nasa yung lampara Pero ito, answering the question, ano ang ginagawa ni IFM. Anong ginagawa natin? naku, sobrang dami. Sayang. Sobrang dami ginagawa, haggard na. Haggard na yun? Haggard na. Oh, hindi. sorry Kasi talaga very challenging. And Yes. Oo. Yes. Madami nakikinig. Nagapalengke ako. IFM. Oo, diba? Thank you po. Kasi dong sila sa umaga, di ba? Yes. Sa Opo. umaga. Sila Kaya Daddy naman Dong. dahil marami pa rin nakikinig sa radyo, especially sa IFM, ganado pa rin kami na mag-evolve din. Yes. Diba? So, nag-evolve from traditional to online to on-ground. Gaya ng sinabi ni Sir Joel, kailangan mo mag-reach out sa tao. Kailangan mong ipakita yung pure intention mo sa kanila. And maramdaman nila na ikaw ay gaya rin nila, ordinaryong tao na nakaka-relate sa pinagdadaanan nila. Kasi everyday yung pinag-uusapan nyo kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga tao, yung relatability mo sa kanila. So, pinapakita mo rin dapat yon. So, kami sa IFM dami ginagawa. Online, on-ground, Yes. lahat ng events, mall show, barangay show, pinupunta namin yan. Ginagawa Stickering. namin yan. Pupunta kami sa mga toda, para magdikit ng stickers, mag-reach out sa kanila, ma-feel nila yung experience on ground, na nafe-feel lang nila sa radyo pag nakikinig sila. So this time around, talagang parang 3D na siya. Yes. Diba? Nafe-feel mo na, natatouch mo pa, nakikita mo pa. Diba kasi yung feeling kitschy pag nahawakan Yes, ka nila di ba, sir? Yes po. Bakit siya po yung ginawa? Oo. So, pinapakita mo talaga kung kung ano yung stand nyo sa station. Kami bilang IFM. So, IFM stands for Information, Fun, Fun, Music. Music. So, pinapakita talaga namin yun. Diba? Nakaka-proud.
proud. So kung dati, Tinuruan ko sila. so kung dati radio DJ ka lang, ngayon social media influencer ka na rin. Yes. 'Di ba? Content creator, ika nga Content creator nila, ka na. diba? Hindi ka na nag-iisip ng sasabihin mo on air sa program mo. You have to curate a certain content na rin para dun sa mga hindi pa nakikinig ng radyo. Yes. Para ma-encourage mo sila na makinig din naman. Kasi aminin na natin, may mga nawawala ng nakikinig eh. Yes. Hindi naman nakikinig. May mga bago naman pinanganak na hindi na yung nakikinagis na nilang habit. Yes. So, kailangan natin silang makuha. Even, di ba, yung mga generation ng mga estudyante ngayon, we also offer studio tour para Yes. makilala nila din yung ano ba itsura ng radyo, ano bang ginagawa natin, yung mga ganyan. So, pwede silang pumunta sa station natin. Yan, magpapik. Pinakabata ito. Kaya nga Yes eh. po. Kaya nga pagka may mga nagtatanong sa akin kung pwede mag-radio tour, natutuwa ako kasi mga kasing edaran ko, "Uy, talaga gusto nyo?" Parang, hindi, what I mean is, ano ba? Parang ano. Hindi, natuwa ako. Nakatira Sa farm. I mean, natuwa ako kasi, di ba, parang akala ko ako lang. Ako lang yung may gusto dito. Yung pala sila rin, curious sila. Interesado din. Interesado po Yeah. sila at gusto nilang maging part. Yung makikita mo talaga, paano ba kayo nagsasalita? Ano ba ginagamit niyo? Mga ganon. Paano yung, parang ang dami yung pinipindot. Oo. Ganon. Parang Na- curious sila. At na-amaze sila. Na-amaze sila. Lalo na pag sinoutout mo sila. Ayan. Parang alam, marinig, di ba po, pag marinig, once po kasi, di ba po, lagi kaming nalabas tayo, di ba, kapag kami magsasabi na, hello po, ganyan, pwede bang lagyan ng ano, ganyan, sabi niya, hala, kayo po ba yung nasa radyo, ganyan, ganun. Sabi ko, opo, gusto niyo po ba ipa-shoutout? Tapos pag napa-shoutout, yung grabe yung tuwa nila, tumatalon-talon pa eh. Sabi, hala, grabe, totoo nga, ganun. Ganun yung vibe, yung parang, wow. Actually sa AM, kami yung naiiba sa kanilang lahat. Big bang. Kasi po, Bakit? Hindi kasi may nalaman namin na importante pala yung pa-shoutout, Yes. di ba? Ako Oo. nagpauso nun sa sa amin na yung oras na ng pa-shoutout so lahat na nakasulat yan, babatiin mo isa-isa yan. Pero habulan kayo ng oras. Hanggang doon lang yun, din magbabalita ka na, di ba? May halo siya, parang supplement na all-in-one eh. Alam mo yun na may bati tayo, may balita, may commentary, may konting patawa. Binago ko yun eh. Hindi yung hard-hitting na programa. So, ganun pala yung feeling even the senior citizens. Pag nababati mo, tama yung sinabi mo, Iha. Tuwang-tuwa. Pag nababati Hiniha mo, ka eh. iba yung feeling. Yes. Parang artista ang feeling nila. Kaya hindi ko tinatanggal yon na ibalik natin sa kanila kahit sa ganung paraan lamang. Yung mabati mo sila, mapasalamatan mo sila, malaking halaga na yon. Totoo. Na dati ginagawa natin, puro greeting Balita. sa radyo. Oo. Nakapapel pa eh. Babasahin yung mga pangalan. O may tatawag sa'yo. Sir, pabati naman. Ngayon, iba na eh. Facebook Live. Facebook Live. Yung mga ganun. Kaya importante Shoutout talaga na sa eh. radyo na nalalaman mo kung ano yung gusto na nakikinig sa'yo. Yeah. Hindi lang kung Yeah. ano yung gusto mong i-share sa kanila. Sometimes it's not actually the song anymore. Eh. Yes. It's not the balita anymore or it's not you. Yung marinig nila yung sila mismo, it's the connection, the relationship. Yes. Kasi gusto nila maging involved sa'yo eh. Yes, Yan. Kumbaga parang gusto nila na maging part din sila Yan. ng oo. programa mismo. Family, Nandun as sila. family. Exactly. As Okay. family, ganun. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyong mga Tapos na? kasagutan. Parang bitin naman. Tuloy nyo na to. We are Tuloy na actually natin down ito, sa di ating ba? last question. Last question. Sandali lang. Salamat po. Tapusin na po natin ito. Salamat po. Thank you. Natawa ko dun sa pagsabi niya, ay salamat. Ay, Humawak sa tuwa. Thank you po. Oo. Pero itong last question natin is, actually hindi kami ni Kuya Sander magtatanong, kundi actually kayo ang magtatanong sa isa't isa. Akala Because ko may papasok rito na. very important Wala. person. May VIP. Well. Tayo pa rin ito. Pero ang kaibahan lang is, ano ang tanong ng henerasyon ninyo? Sa henerasyon nila. Yes. At And kayo vice din. versa. Yes. Mm. Unahin natin ang mga veterans. Sige, Ayan, veteran. yan, oo. Sige. Joe, ikaw naman. Kanina ako. Nag-iisip ako eh. Bigla ako napatigil sa tanong. Sandali. Ang hirap. Sandali. Kape muna tayo. Sandali. Ihigop muna ako Cheers. ng Sip mo nga sip muna and ng sip and habits. Yan. Sige. Para makapag-isip tayo. Oo. Sarap. Salamat po Ubus na sa yun Sip and sa- Habits. Sarap. Hindi dadalhin ko mamaya pag-uwi. May Instagram, Facebook pala Anong sila. tanong mo? Hirap ng Hindi, tanong. ang hirap na. Pero anong nakikita ninyo? Yung sarili ninyo? 5 years, 10 years from now. Sa radyo. Sa radyo.
nandyan pa rin ba yung radyo? Sa henerasyon. Sa Sa henerasyon henerasyon natin. nandyan pa rin Oo. ba yung radyo? Kasi yan ang isa sa pinag-uusapan natin ngayon. Di ba? Buhay pa ba ang radyo? Di ba? Sinasabi nga natin, nandyan pa rin ang radyo, nag-evolve lang. Pero kung titingnan natin, medyo nababawasan yung listener mismo sa radyo at napupunta sa social Digital. media. Digital na. Hindi naman lahat. Yung iba patay na. Yung iba na gano'n na Yeah. Actually, nag-sign off na. Yun to. Oo. To answer your question, sir, personally, Contestant number 2. yes. Hello, Miss Bulacan. What's your name, Manalo? Chelsea Manalo. Bulacan! Taray, kaya. Bulacan. I think personally, yes, nandiyan pa rin yung radyo, pero it has a new face. Kung baga may bagong mukha na lamang siya. Dahil nga nag-evolve na tayo eh. So, mabibihisa na lang ang radyo na hindi na gaya ng dati na parang na lang siya switch, lilipat-lipat ka na lang ng ano. So, gaya nga nung sinabi natin kanina pag-usapan natin, nag-evolve na siya, may mukha na, may nakikita na yung DJs, hindi na lamang siya music and DJ na nagsasalita. So, I think it's gonna stick around. As long as may mga tao tayong napapasaya, may mga tao tayong nako-connect, 'di ba? At as long as may someone, may batang na nag-a-aspire na maging DJ din, it's gonna be there. Hindi siya mawawala. Mag-evolve lang talaga siya. And magiging isang option pa rin siya ng mga tao na babalik-balikan nila at tututukan, papakinggan. Kasi may puso eh. Yes. How Ako about you, DJ naniniwala George? ako, hindi siya mawawala yung radio. Kasi up until now, 'di ba, lalo na kapag pero parang kapag may mga chismis, 'di ba? Mga chika, parang, "Uy, totoo ba 'yan?" Tinatanong pa nila ako. So ibig sabihin talagang trusted talaga sila sa radio industry, sa radio mismo, sa mga DJs, ganyan. Tsaka, for me kasi, tama naman yung sabi ni Idol Kitsch na meron pa ring radio, kaya nga lang, magkakaroon lang ulit ng mga transformation. Kasi yun naman po yun eh. It's, kapag ka nag-resist ka sa change, walang mangyayari. Pero kapag nag-adapt ka sa change, meron. At nananatili pa rin yung radio. Wow. Ang ganda. Ako naman din po, may question din po ako sa inyo. Ayan. Ayan na. Bilang Follow-up parte po question ng pala. new generation. Sinama mo talaga sarili mo, Yes. ha? At nagtaas talaga ako ng kamay. Ang tanong ko, Sir Rod and Sir Joel, kaya kasi nabanggit natin at napangalanan namin po kayo na veterans. Veterans Bank. Ayan, ito na yung tanong ng ng millennial. What makes you stay? Kahit na sinasabi or kine-question na parang, hindi na uso yung radyo. What makes you Ganda stay ng this tanong. long? Ganda ng tanong. Thank you. Passion. Pag ikaw ay talagang sanay sa radyo, subukan mo lang na hindi magradyo ng 3 buwan. Hahanap-hanapin mo yan. Kahit magpa-part-time, gusto mong bumalik pa. Passion. Yun eh. Kung bakit hindi pa naman masyado kaming pero hanggang ngayon. Okay. Tumatahimik na nga ako dito. Para na nakakita yung tuhod niya, sir. Ganun na siya. Nakatiklop na. Yeah. Kaya, siguro, kahit tumanda na kaming dalawa ni Sir Joel, nandyan pa rin. Kahit nag-i-evolve nga, di ba? Nagbabago yung yung trend sa radyo. At demand ng tao. Na demand ng tao. Paiba-iba. Di ba? Yung listener ng radyo, nandyan at nandyan pa rin. At sasabay pa rin kami. Dahil sa passion. Yan. How about you, Sir Joel? Well, actually, the same lang naman yung sa amin. It's, if you have the passion kasi, it's not how much yung kinikita mo, hindi yung kasikatan mo. Yung passion kasi nasa puso yan eh. At ang pagiging broadcaster is nasa dugo na rin. Correct. Yung nananalaytay sa ating mga dugo. Ano man dugo ninyo, sir? Oo. Sige, ikaw seryoso ka kanina. Ngayon gaganunin mo ako. Type B broadcaster. And then, ako, buhay ko na to. Buhay ko na to. I tried, nag-try din ako sa call center before. That's why, I can speak like this. Joke lang. And then, nag-try din ako sa ibang field. Trinay ko lang naman. Parang nagbakasyon lang ako for a while. Pero bumabalik ako sa radio. So meaning to say, ito talaga yung binigay sa akin ng Panginoon na I can use my talent
to serve the people. Wow. Diba? Sabi- To be a public, kasi we consider ourselves as public servants. Exactly. Yes. No. Sabi ko nga, di ba kanina, I have a segment which is food for the soul and food for the spirit, which I am not naman a pastor, a pare, or ministro, or something. I am not an expert in the Bible, but kahit makasalanan ako, to share the good news of our salvation. Which is for, when I started with 774 until now, every day, nakaka-share ako kahit papano sa mga tao, di ba? So, siguro ito na yung talagang binigay niya sa akin na diyan ka. Oo. There is a purpose why we are nasa radio tayo. May purpose lahat eh. Tama? May purpose lahat. So, yung nga, number one din is yung passion namin nila Rod. 2 P. Passion and purpose. Purpose. Yes. There is a purpose actually. Gandahan niyo yung mga sagot. Kasi- Sasagutin mamaya. kami. Oh, diba? Kasi kung ano talaga, kung wala ka talagang passion, 'di ba? Hindi ka magtatagal sa Yeah. radyo. Oo. Hindi ka yayaman sa radyo eh, honestly. Hindi gusto mong maging milyonaryo, hindi ka magiging milyonaryo sa Alam mo sir, magdi-disagree pa naman ako sa sinabi niyo kanina na ginagawa lang siya for fashion at hindi sa pera. Kasi ginagawa Passion lang, talaga yun? passion pala, passion. Kasi kami ginagawa namin siya para sa pera at sa fame. Kasi nga, imagine mo, Ibang henerasyon Ibang talaga henerasyon. tayo. alam niyo, talaga. 'di ba, sabi nga sa inyo nung nagumpisa kami ni Rod, racket lang to eh. Mabigyan lang kami ng Diba? 500 pesos sa isang linggo, masaya na kami. Oo. Ganun yun. Ganun kami Ito yung mga nagumpisa. tunay na idol. Kaya nga oo, sila talaga. Siguro dagdag na lang, kung sagutin na lang namin yung tanong mo, what makes us stay sa radio? Siguro same Kahit na lang. hindi kayo veterans. Oo, kahit hindi veteran. Kasi ako naman, Oo nga. I've been Yung with sa- IFM bagay, for a matagal long ka na time sa na rin, ano, diba? radio. Kung si Sir Rod ay passion, si Sir Joel ay purpose, Ikaw. ako naman siguro the fulfillment of doing what I love. Wow. Oo, Wait, kasi yung totoo din naman talaga It's the na pressure kapag for wala me. kang passion and yung iba yung purpose mo, hindi ka magstay sa isang trabaho. So ako, nahanap ko yung happiness dito sa radio kasi hindi lang siya self-fulfillment, but because I get to share that happiness sa ibang tao eh. 'Di ba? Public service din siya. Kahit FM kami, nag-share kami ng information, ng news, relevant pa rin naman ang ginagawa namin. And just to know people na they're happy about what we're doing and they're getting a lot of fun out of it, 'di ba? Sa mga kalokohan namin kahit minsan nagkakamali or patawalang ginagawa namin. Pero para sa kanila big deal na 'yon para mapadali or mas mapagaan yung medyo heavy day nila. Parang ang laking bagay na yun sa kanila. Parang you're such a blessing to them na. So, alam mo yung feeling na I'm leaving a mark pala sa isang buhay lang, kahit parang isang buhay lang so parang may fulfillment ka na agad. That's why I'm staying. Kahit totoo sabi ni Sir Joel, walang pera, hindi kaya yaman dito, but still, 'di ba? Bakit ako nandito? It's because of the fulfillment that I get out of this. Hindi naman halata sa mga gold mo ngayon. Oo nga. Nagtatrabaho po ako na iba pa. Sa branded mong medyas. Baka malaman natin may chopper din to. Ikaw, Mayora. Ikaw naman, Mayora. What makes you Your stay? Actually, yung question ko sa kanya, what makes you choose? Oo. Hindi stay. Oo, what makes you choose? Maliban Radio. sabi mo nga kanina, ay dahil ito yung gusto ng tatay mo, Father ko. pangarap ng tatay mo. Ngayon nandito ka na, nakita mo na, ito Ganito pala, pala. sabi nila, hindi pala yayaman. Pero, Dahil gusto kong yumaman. bakit So, mo bukas pa na bukas, Resign. Uy, grabe naman. Joke lang. bakit mo pa rin siya pinipili? Okay. So, for me kasi, taray naman sa okay. Parang ginanong ko sarili ko. For me, what made me decide para magstay, it's because I can be more of myself. Kasi si Daniel, hindi siya explorative na tao. Si Daniel kasi parang more of tahimik lang. Kapag ka nakilala niyo yung tunay na Daniel. Pero pag Kim Chuchay, iba. Nagiging maharot, nagiging madaldal, nagiging over-friendly. Which is in real life, si Daniel hindi naman. Tahimik Ganun, lang. Tahimik lang. Kumbaga ako, parang mas na-explore ko kung sino talaga ako. Parang paano ba to? Mas nalalaman ko at parang natututuhan ko paano ko ba i-express yung sarili ko sa mga tao. And for me, masaya siya. Kasi hindi lang pala ito yung kaya kong gawin. Parang I can go beyond more. Parang ganun. Parang na-explore kong maging maharot, maging madaldal, magiging palakwento. Yes. Tapos marami po akong nakikilala na tao. Na which is nakaka-relate din pala sa akin.
Anong masasabi mo sa mga kapwa mo, kabataan, sa kaedad mo, para makinig sila ng radyo? Imagine yourself kapag ka walang music, walang radio. 'Di ba? Black and white. Wala. Hindi siya colorful. Kumbaga, sa buhay nyo, hindi nyo ma-explore, hindi nyo ma-experience yung saya, yung ganda. Kasi with radio, dun mo nakikilala yung sarili mo, and at the same time, na-entertain siya. Kumbaga, nagkakaroon ka ng timpla, ng lasa, which is in real life, natutuwa ka, nag-e-enjoy ka. Kahit na, di ba minsan kapag kami mga taong broken-hearted, saan sila nakikinig? Sa radyo talaga. Nangihingi ng advice And sa ang pagiging radyo. broken-hearted pa naman is a universal feeling. Yes. Mayaman, mahirap, Yes. bata, matanda, lahat na broken heart. Kaya True. naman, present yung radyo. Yes! Di ba? Tatas ng kamay. Kaya nga Oo. usually, di ba kapag kami ano bang pwede mong ma-advise? Di ba? DJ. Mga Oo. ganun. DJ, ano bang pwede mong Ako, ma-advise? pag mga veterans natin yan, hindi lang advice, comfort din. Baka puntahan ka sa bahay. Baka sendlock. Puntahan ka sa bahay, may dalang grocery. Yung broken hearted, tapos niyakap ko siya. Oo. Tapos, Tumalikod siya din. Lumipad na. Manananggal ka lang. Kaya nga. Biro lang. Ang dami nating good Stories, takeaways. ngayon yan. sa ating episode, Kuya Sander. Sa mga no? guests natin. Ako, pinakagusto ko yung sinabi siguro, Sir Joel, connection. When it comes to radio, it's very important. Naramdam tayo, nakaka-relate sa atin yung audience natin. Kasi, the radio is not about us, DJs. 'Di ba? It's about all of us. Lahat ng nakikinig, lahat ng walks of life, kung ano man ang trabaho nila, magkano man ang sweldo nila. Parang pantay-pantay tayo dito. Dapat nakaka-connect talaga tayo sa kanila. Sa taong bayan, no? Sa mga Yes, listeners natin. Yung passion, which is very important. Hindi lang po kapag halimbawa sa radyo kayo nagtatrabaho. Even if iba yung career ninyo, nasa ibang industriya kayo. Passion is very important para magstay ka doon sa career mo, doon sa profession mo. 'Di ba? Yes. Makita mo yung purpose and ma-achieve mo yung fulfillment. At yung passion, di ba? Yung Yes. passion. Oh, ang dami nating good stories. Kay ngayon. Kim naman yung parang expression niya. Oo, Yes. parang doon niya nakikita yung sarili niya. Oo, meron siyang parang na-channel out niya. Baka kasi yung iba sa mga nakikinig sa atin, patay naman na yung radyo. Parang ganyan. Sorry, kanina pa ako nag-google ng latest survey ng Kantar Media. Yung kanilang radio's thriving listenership in key cities. And I found out na mula 2021 to 2022 and 2023, tumaas ang listenership ng radio both for AM and FM, except for some key cities lang naman nung survey areas nila. Recent to. Recent ito, inilabas Wow, nila diba? noong February 2024 inilabas. So, ito, ano na to, scientific evidence na ito. Data na ito, data. Bagamat, yun nga parang medyo nagdudwindle o parang medyo nababawasan yung radio box, no? Yung kumbaga yung equipment, yung radyo, yung transistor radio. Pero yung mga nakikinig sa radyo, nadadagdagan. Bumabalik. Yes. Good news. Good news yan. Para sa atin. Yes. And also, dahil napapakinggan din nila tayo sa ibang platforms, hindi na lang sa radyo. And siguro dahil na din to sa effort din natin. At maidagdag ko na lang din doon sa nabanggit ni Xander. Doon nga sa Kantar din, di ba, Joe, doon sa ginawa nilang event in yung Tagaytay. kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Top Level Management Conference. Ayan. Binabangkit nga doon, even yung mga advertisers natin, nakita nila na mas effective pa rin. Okay? Ang radyo. Babalik at babalik pa rin. So, bumabalik uli sila. Kasi medyo nawala. Kasi ang akala kasi nga, nandun na yung mga tao sa social media. Yes. Yung listeners ng radio, lumipat sa social media. Pero na-discover nila na mas pa rin, effective pa rin yung radyo sa mga advertisement. Okay? Sa social media naman, ang gusto ng mga tao, panoorin yung content. Yes, actually. Na, Ni-skip sa na nila yung radyo, ads. kahit gusto mong
bumalik ulit dun sa hindi pwede. Oo. Oo, papakinggan mo pa rin yung commercial hanggang matapos siya. So, since nabanggit mo na rin kuya yung event sa sa Tagaytay, sabi nila Ma'am Erica Canoy Sanchez, ang ating Executive Vice President ng RMN MMV, kasama na rin si Sir Tristan Nasino, producers din natin dito sa ating podcast, na baka in some ways yung radio box nga ay medyo nababawasan ng bilang. Kasi yung mga producers hindi na masyadong nagpo-produce, wala nang masyadong bumibili o nagmamanufacture. And actually, di ba sa before yung ating cellphones, may FM siya na option. Ngayon parang nawawala na rin. Oo, parang ganon. Sabi nila, baka yung box lang yung dying. Pero yung content ng radio ay patuloy pang nagpo-flourish nasa iba't ibang mga platforms na lang. So yun siguro yung ating good news sa ating mga kababayan at sa ating mga nasa radio industry. Correct. At ang radyo ay dinadala natin sa iba't ibang platforms. Yes. Diba? Present tayo sa mga social media. Parang itong lang natin. Parang itong podcast lang natin. Pwede din po nilang mapanood or mapakinggan. Meron tayong Instagram. Hanapin lamang po nila ang 360 X Studios. Yan. At saka sa YouTube. Yan. Streaming platforms, Spotify, hanapin nyo lamang po yung The Good Stories PH. Yes. Sa YouTube naman po, 360X Studios. Yan. Pati sa Facebook, Instagram, ayan. I-like nyo na din po. Huwag nyo pong kakalimutan sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Ayun. Ngayon. Thank you rin po sa Sip and Habits. Thank you very much. Actually, ubos na yung sa Lastly, baka meron silang gustong i-promote lang. Oo nga. Mga show ninyo pala. Ayan, tama. O sa mga ka-TGS natin dyan, pwede nyo akong pakinggan si Idol Kitschy, Monday to Friday, 12 to 3 p.m. sa aking magandang programang Emotions on Eye. Para sa gusto mag-relax sa hapon habang nagsisipag o di naman kaya habang nasa bahay lang, nagbabantay, naglilinis. Kung ano pang ginagawa mo, pwede mo kaming gawing background music sa 93.9 IFM Manila. Ay, narinig ko na yan. Babae Oo. siya. Narinig ko si Thor. Ikaw yung programa mo. Hello po. Hello po. Hello po. Annyeonghaseyo mga idols. Siyempre, mapapakinggan nyo naman si Idol Kim Chu Chai sa 93.9 IFM Manila. At pwede nyo pa rin po akong i-follow sa aking social media accounts, DJ Kim Chu Chai 939. At syempre, ang time slot natin, 12 midnight up until 3 a.m. Yan. Ay, sa akin naman, inimbitahan ko ang lahat na makinig po sa lahat ng programa ng DWWW 774, number 2 AM radio station in Metro and Mega Manila. Sorry lang naman, sorry. Soon to be number 1 na. Hindi, yun, yung lahat ng programa kasi we have our news and music program. So, pero yung sarili namin programa, 6 to 9 in the morning, it's news and commentary, Monday to Friday. And then Saturday, it's Musika Balita, di ba pa? It's music and news program. Yun po. Maraming salamat. Sir, may TikTok ka? Meron, may... Joel Grospe. Okay. Ayan. Hindi, lahat sinusubukan ko. Tama naman. Ayun, basta ako, That's good. inviting them to listen to lahat ng programs ng DWWW 774. Salamat po. Thank Sige, you. siyempre, DCXL News 558 mula alas 4 hanggang alas 12 ng gabi. Nandyan si Ramsey at saka si Gerald Ulep, gising na Metro Manila, sa Urop. Unang radyo, unang balita. Yun. Ibida mo. Oo. Siyempre kami po dyan ni Jane Martin. Mula po alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Award-winning program. Ay, hindi naman masyado. Puno lang yung namin, booth. Mga trophies. Yes. Ayan. Of course, nandiyan si Aljo Bendijo sa amin. At yung iba pang Kukumpletuhin mga mo ba public yan, sir, service. hanggang... Haba. Hanggang Focus 12 tayo. midnight. Yeah. Oo. Siyempre yung ating RMN News, RMN Network News, alas 7, alas 12, at alas 5 ng hapon. Na napapakinggan tayo. Sa DCXL News at sa lahat ng mga himpilan ng RMN buong bansa. Anong programa mo, sir? Usapang Batas, ayoko na. Usapang Batas with Attorney Claire
8 to 9 ng gabi. 8 to 9 ng gabi. And of course, yung network news naman sa alas 5 ng hapon. 5:30 to 6. Yan. Daming program, ha? Diyan natin mapapakinggan yung ating mga bisita. Yes. Maraming salamat po. Bagamat napakaabala po ninyo. FM, AM ay pinuunlakan niyo po kami. Maraming Thank you po. salamat. Thank Salamat you. po ng marami. Thank you po. Thank you. Sana sa Thank you episode very 3 much. kami pa rin. Ano po ulit? Sa episode 3 Episode naman. three Sabi, ano daw. sila po ulit? Nanawa na Parang yung ayaw isip nyo na. And maraming salamat po. Thank you, Sir Rod, Sir Thank you, Joel. thank you. Thank you. Thank you po sa God bless. wisdom Mhm. ninyo po. Wisdom tooth. Yeah. Sa kanila wisdom. Sa kanila wisdom. Thank you very Kichi, much. Kim. Yes. Nasagot na yung tanong natin. Kuya Sander. Buhay pa ba ang radyo? Yes, buhay na buhay. Mhm. Hindi mo masasabing on air no more, but on air more. More. Maraming salamat mga ka-DJS. Mhm. Kami po ang inyong The Good Host. Talagang the good host. Yes, oo. Maraming salamat. Ako po si Kat Alibio at ako po ay mahanap ninyo sa aking mga social media. Hanapin niyo lamang po sa Facebook, DJ Mami Julia. Ayan, Direct May, meron ka ba pang kape? Naubos ko, naubos na. Adik kong adik. Ako po si Radyo Manzander Kayabyab ng DZXL News at mahanap nyo rin po ako sa mga socials po namin. Zander Kayabyab din. Abangan niyo po ang aming Episode 3! 3! Yay! Thank you guys! Thank you po. Salamat po! Salamat po! Tapos na Salamat ba? po. Pwede na bang tumayo? Sabi ni Direk. Wait lang. Paano tumayo veteran? Ay. Sabi ni Direk. Ay, salamat. Ay, salamat. Tapos yung 2 hours na. Sabi ni Direk. Ay, salamat. Tapos na. The Good Stories is a production of 360X Studios, the creative digital content channel of the Arman Networks.